Hello po mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. May panibagong kwento na naman po akong ibabahagi sa inyo. Kaya naman tapusin niyo ito hanggang dulo ha. Makakasama pa rin po natin si Sir John maya-maya para magbigay boses po sa mga lalaking characters ng kwento natin. At syempre sa bandang dulo po ng story natin, hindi pa rin po mawawala ang mga shoutout natin sa mga masusugid nating listeners ha. Kaya naman po ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Miss Winnie, at sa lahat ng mga sumusubaybay at nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Rosa. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman niyo ang kalagayan namin. Matanda na po ako, 7 taong gulang na, mahina na, madalas na rin kumikirot ang mga tuhod ko, sumasakit ng balakang ko sa bawat paggalaw. Ang mga kamay ko nanginginig na at puno na ng kulubot. Malabo na rin ang mga mata ko. Malapit na po akong mamatay. Tanggap ko po yun. Lahat naman tayo doon papunta eh. Pero takot akong mamatay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa maiiwan ko. Ang apo ko pong si Malia ay 15 taong gulang pa lamang. Siya ang kaisa-isang naiwan sa akin ng aking anak. Sabay na namatay ang mga magulang ng aking apo dahil sa aksidente. 2 taon na ang nakararaan. Ako na ang tumayong guardian ng bata. Mahal na mahal ko po si Malia. Siya ang rason kung bakit patuloy akong lumalaban sa buhay. Pero may malaking problema. Bukod sa sakitin ng bata, hindi po siya makalakad. Ang kalahating parte ng katawan niya pababa ay paralisado. Nung lumala na siya, hindi na niya kayang tumayo. Hindi na niya kayang pumunta ng banyo mag-isa. Nakahiga lang siya maghapon sa maliit naming katre sa sala. Mahirap ang kalagayan naming dalawa, Miss Winnie. Dahil nga sakitin ng apo ko, lahat ng ipon ng kanyang mga magulang napunta sa pagpapagamot niya. Back to zero kaming maglola. Kaya naman kahit sa edad kong ito, kailangan kong bumalik sa pagtatrabaho. Malia, apo, mabuti at gising ka na. Heto may niluto akong lugaw para sa'yo. Nilagyan ko ito ng luya para guminhawa ang pakiramdam mo. Ipapatong ko na lang dito sa mesa ha. Tsaka heto may tubig ka na rin. Iiwan ko na rito yung pagkain para sa pananghalian mo. Siguraduhin mong mauubos bang lahat ng ito ha? Huwag kang magpapagutom. Opo, Lola. Salamat po. Okay ka na ba? Kasi aalis na ako. Pupunta na ako sa bagsakan ng isda. Sige po. Pero bakit parang ang aga nyo naman po yatang lumabas ngayon? Parang sobrang dilim pa po sa labas eh. Oo, apo. Kailangan ko kasing mauna sa bagsakan eh. Kapag kasi nahuli ako, mauubusan ako ng magandang klase ng isda. Sayang naman ang lakad kung puro tira-tira na lang ang makukuha ko. Alam mo naman, mapipili ang mga customer ngayon. Kaya kailangan ng magandang klase ang makuha ko para maayos at maganda ang benta. Ganun po ba? Sige po, Lola. Lumakad na po kayo. Sana apo, swertihin ako ngayong araw ha. Sana mabilis maubos ang paninda ko para makauwi ako kagad dito. Alam mo naman, ayaw na ayaw kitang maiwang mag-isa ng matagal, lalo na't wala kang kasama rito. Ayos lang po ako, Lola. Kaya ko naman po ang sarili ko rito eh. Basta bumalik po kayo ha. Oo naman apo, babalik ako. Basta ba mabili kagad ang mga isda ko. Siya nga pala, ibibili na lang kita ulit sa ninang Lita mo ha. Siya na muna ang bahala sa'yo rito. Mabuti na lang talaga at napakabait ng ninang mo. Hindi kanya pinababayaan. Napakabuti ng puso ng babaeng yun. Parang anak na rin ang turing niya sa'yo. Opo, Lola. Napakabait nga po ni Ninang eh. Kapag wala po kayo rito, siya ang umaalalay sa akin. Binabantayan po niya ako. At para hindi po ako mainip, palagi siyang nagkukwento ng tungkol sa mga pinagdaanan nila ni Mama. Mabait talaga siya. Kaya nga bilin ko sa'yo, huwag kang magpapasaway ha. Magpakabait ka. Lalo na kapag nandito ang ninang mo. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Opo, Lola. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako magpapasaway. O sige na, aalis na ako ha. Kumain ka na dyan. Oh, bakit? Bakit ganyan ang mukha mo? May masakit ba sa'yo?
Opo, Lola. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Lola, ang sakit! Masakit? May masakit na naman sa'yo? Nako, Diyos ko, ano na naman kaya yan? Lola, parang may pumipilipit sa loob ng tiyan ko. Parang may tumutusok na ewan. Malia, ano yan? Diyos ko, nagsuka ka na naman. Pero bakit ganyan? Bakit kulay itim na naman? Ano bang kinain mo? Bakit ganyan ang kulay ng idinuwal mo? Wala naman po akong kinain eh. Pero ang sakit-sakit po talaga. Aray, Lola, tulong! Ay, teka, sandali lang at kukuha ko ng gamot. Diyan ka muna ha, tsaka tumagilid ka. Huwag kang hihiga ng patihaya at baka mabilaukan ka. Opo. Diyos ko, bakit ganito? Napakabaho ng sinuka mo, Malia. Hindi ito normal. Amoy bulok na kung ano. Lola, ayaw tumigil ng sakit. Parang may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Nangihina po ako. Diyos ko, maawa kayo sa apo ko. Bakit ganito? Malia, apo, tumingin ka kay Lola. Huwag kang pipikit. Diyos ko, anong gagawin ko? Wala pa naman akong pera. Hindi pa ako nakapang-aangkat ng isda. Paano kita dadalhin sa doktor nito? Lola, wag na po. Wag na po kayong umalis. Dito na lang po kayo. Natatakot po ako eh. O sige, hindi na ako aalis. Hindi kita pwedeng iwan sa ganitong kalagayan. Patawarin mo ko, Malia, ha? Napakawalang silbi ko. Hindi man lang kita madala sa ospital. Hindi ko na alam ano bang nagawa nating mali. Bakit tayo sinusubok ng ganito? Lola, yung kinain ko po kagabi, baka doon. Anong kinain mo? Yung pong binigay ni Ninang na dinuguang baboy, yun lang naman po ang huling kinain ko kagabi, Lola. Dinuguan? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na nagdala nga pala ng ulam na dinuguan ng ninang mo kagabi. Kaya naman pala ganyan lang kaitim ang sinusuka mo. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit sumasakit ang tiyan mo? Eh di ba sabi ng ninang Lita mo, bagong luto naman yun? Mainit pa nga nang dinala rito kagabi, kaya imposibleng makakain ka ng panis. Hindi ko po alam, Lola. Siguro, hindi hiyang ang tiyan mo sa luto niyang yon. Baka masyadong matapang yung mga ginamit na pampalasa. Siguro nga po, Lola. Pero ang sakit talaga ng tiyan ko, Lola. Nasusuka na naman po ako. Ay, sige, ilabas mo yan, apo. Mas mainam na mailabas mo ang lahat ng nakain mong yan para guminhawa ang pakiramdam mo. Ngayong alam na natin ang dahilan kung bakit naging itim yan, eh hindi na ako mag-aalala masyado. O heto, nakuha ko na yung gamot mo. Inumin mo na. Sige po, Lola. Salamat po. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig at bimpo para mapunasan kita. Nagmamadali akong pumunta sa kusina para kumuha ng planggana na may maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Binilisan ko ang kilos dahil sa sobrang pag-aalala ko sa apo ko. Pagbalik ko sa sala, nakita kong nakapikit si Malia at hapong-hapo na ang itsura dahil sa sunod-sunod na pagsusuka. Maingat kong pinunasan ang muka at katawan ni Malia. Pagkatapos, binihisan ko na rin siya dahil basang-basa na ng dumi ang suot niyang damit. Nung matapos ko siyang asikasuhin, kinuha ko naman ang basahan para simulan ang paglilinis sa sahig. Eksakto namang may kumatok sa pinto. Nilapag ko muna ang basahan at pinagbuksan ang nasa labas. Si Lita pala, may hawak na plastik na tila may lamang pagkain. Nang makita niya ang kalagayan ng inaanak niya, mabilis siyang lumapit kay Malia. Diyos ko, Malia! Anong nangyari sa'yo, inaanak? Nay Rosa, bakit ganito ang itsura ng bata? Bakit parang lantang gulay at sobrang putla niya? Hindi ko alam, Lita. Kanina pa namimilipit sa sakit ng tiyan ng batang yan. Nagsusuka rin. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Masakit ang tiyan mo, Malia? Opo, Ninang. Ang sakit po. Parang may gumagalaw o naninigas sa loob ng tiyan ko. Sobrang sakit po talaga.
Patingin nga, itataas ko lang tong damit mo ha at hahawakan ko ang tiyan mo. Sige po. Naku napakalamig ng tiyan mo. Tsaka sobrang laki at matigas nga. Mukhang kinabagan ka, iha. Ang sakit po, Ninang. Aray ko. Aray, hindi ko na po kaya. Tahan na anak, huwag kang iiyak, lalong sasakit yan. Nay, palagay ko na impatso ang bata. O kaya naman kinabagan dahil sa lamig ng panahon. Pero wag ho kayong mataranta at kabahan ha. Hindi pwedeng hindi ako mataranta, iha. Kanina pa yan nagsusuka Kung ganon, kailangan na niyang magamot para hindi ma-dehydrate. May langis po ba kayo dyan? Langis? Anong gagawin mo sa langis? Gagamutin ko ho itong inaanak ko. Hihilutin ko ang tiyan niya para lumabas ang hangin at guminhawang pakiramdam niya. Oo, sige. Hayan nasa mesa ang langis. Sige ho. Malia, humiga ka ng maayos ha. Lalagyan lang ni Ninang ng langis ang tiyan mo ha. Tsaka hihilutin ko ng konti. Dahan-dahan lang naman ito Heto na ha, uumpisan ko na. Aray! Masakit po! Tama na! Ayoko na po! Ang sakit na, Ninang! Tiisin mo! Huwag kang papatalo sa sakit! Sandali lang naman ito, promise! Ipinagpatuloy ni Lita ang paghaplos ng tiyan ng aking apo gamit ang malapot na langis. Habang ginagawa niya ito, napansin kong bahagyang yumuyuko siya at bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan at sa kanya hinihipan ng tiyan ng bata. Maya-maya pa, napansin ko na ang unti-unti na kumakalma si Malia. Habang patuloy sa paghagod, pataas at pababa ang mga kamay ni Lita, ang sakit na nararamdaman ng bata ay napalitan ng malalim na paghinga. At ilang sandali lang, nawala yung pait at sakit sa mukha ni Malia. Kumusta? Masakit pa ba? Hindi na po, Ninang. Parang nawala na po. Parang nawala na yung mga sakit. Totoo ba? Hindi na masakit, apo? Naku, salamat sa Diyos. Lita, ang galing mo naman. Hindi ko alam na kaya mo palang manggamot. Anong klaseng hilot ba yung ginawa mo at himalang nawala kagad ang sakit ng apo ko? Simpleng hilot lang naman po yun. Itinuro sa akin ng lolo ko noon na albularyo kung paano gumamot ng mga kabag o hindi natunawan. Ganun ba? Naku, salamat, iha. Hulog ka talaga ng langit sa aming maglola. Salamat talaga. Wala po yun. Masaya ako na maayos na ang inaanak ko. Siya nga pala, tanghali na po kayo. Hindi pa po ba kayo maglalako ngayon? Hindi na muna. Babantayan ko na muna si Malia. Babantayan? Naku, lumakad na ho kayo. Ako na ho ang magbabantay sa kanya. Dito na muna ako hanggang sa makabalik kayo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Nanay naman bakit naman ho kayo mahihiya sa akin? Pamilya tayo dito, hindi ba? Ako na hong bahala sa kanya. Libre ho ang oras ko ngayong maghapon. Kasi yung asawa ko, may nilakad sila ng boss niya. At bukas pa po ang uwi nun, o kaya sa makalawa pa. Ganun ba? Oho, kaya wag nyo na hong alalahanin ng apo nyo. Sige na, lumakad na ho kayo para hindi na kayo mahuli sa bagsakan. Para maaga rin kayo makabenta at makauwi ng maaga. Sayang naman ang kita nyo ngayong araw. Alam ko namang kailangan nyo ng pera. Sigurado ka ba talaga, Lita? Hindi ka ba maaabala? Hindi ho kayo abala sa akin. Sige na ho, ako na ho ang magbabantay kay Malia. Kung ganon, salamat. Malia, ayos lang ba sa'yo? Opo, Lola. Lumakad na po kayo. Ingat po kayo, ha? Kinuha ko na ang aking mga gamit at isinuot ang luma kong sombrero bago tuluyang lumabas ng bahay. Kahit medyo mabigat ang loob ko na iwan si Malia, tama si Lita, kailangan kong kumilos. Kailangan kong magtrabaho para sa apo ko. Paglabas ko, agad akong pumara ng tricycle. Diretso na ako sa bagsakan kung saan ako nakipagsiksikan sa kapwa ko tindera. Nagmamadali akong pumili ng magandang klase ng galunggong at sapsap. Pagkatapos makipagtawaran, nakakuha ko ng isang timba at isang planggana na isda. Isinampa ko na sa aking ulo ang planggana at nagsimulang maglakad.
Halos kalahating araw din akong naglalakad at kahit matindi ang sikat ng araw, nilakad ko ang mahabang kalsada at mga eskinita sa ibang baryo habang sinisigaw kung anong paninda ko. Pawis at gutom na ako ng mga oras na yun, pero tinitiis ko ang lahat. Kahit pagod na ang katawan ko, hindi ako pwedeng huminto dahil wala kaming ibang aasahan kundi ang kinikita ko sa paglalako. Isda! Isda kayo riyan! Galunggong, sapsap, sariwa pa ho ito! Bili na kayo ng isda! Isda! Lola! Lola Rosa! Sandali lang po! Ay Salve, ikaw pala. Pasensya ka na ha, hindi ko masyadong narinig ang pagtawag mo. Bibili ka ba? Opo, pabili po sana ako ng kahit 3 kilo ng galunggong. Sariwa po ba yan? Ay oo, sariwa pa ito. Kakukuha ko lang kanina sa bagsakan. Teka, bakit sobrang dami naman yata ang binibili mo ngayon? 3 kilo? Opo magre-reunion po kasi kami, Lola. Itong si Nanay, gusto niya isdang ihanda namin para masarap daw pong iihaw doon sa resort. Kanya-kanya po kasi kaming dalang baon Kaya heto, bigyan niyo ho ako ng 3 kilong galunggong. Tsaka dagdagan niyo na rin ho ng 1 kilo nitong sapsap. Magpiprito ho ako para may ulam kami rito sa bahay bago kami bumiyahe. Ay sige. Salamat. Magandang buena mano ito, iha. Salamat talaga. Maraming salamat. Ay, wala pong anuman yon, Lola. Alam ko naman pong masarap at sariwa lagi ang tinda nyo Tsaka hindi na rin kayo masyadong mapapagod sa paglalakad sa initan kasi mabilis nang mauubos ang paninda nyo. Kaya nga magdilang Anghel ka sana, iha, para maubos na kagad itong mga tinda ko at makauwi na ako. Kanina pa ako hindi mapakali dahil naghihintay sa akin ang apo ko sa bahay. Alam mo naman yon, hindi makakaalis sa katre at walang kasama kundi ang ninang niya. Gusto ko nang bumalik kaagad para sigurado na maayos na talaga ang pakiramdam niya. Salamat ulit sa pagbili mo ha, iha. Ganun ho ba? Naku, sige ho, dagdagan niyo po ng sapsap. Gawin niyo ng 2 kilo. Tapos 5 kilo na rin po itong galunggong para marami kaming maiihaw sa resort. Magkano ho ba lahat ang babayaran ko? Bale, 1,500 lahat, iha. Napakalaking tulong na nito sa amin. Heto po ang bayad, Lola Rosa. Pakitago na lang po ng maayos ha. Huwag niyo na rin pong bilangin. Sobra na po yan ng konti para pandagdag niyo sa pambili ng gamot ni Malia. Nako, maraming salamat talaga, iha. Napakabuti ng puso mo. Konti na lang ang ititinda ko nito. Baka sa susunod na kanto lang ay ubos na ito. Makakauwi ako ng maaga sa apo ko. Ay, heto na ang isda mo. Akin na po, Lola. Sige po, una na ho ako sa inyo ha. Mag-ingat kayo sa paglalakad at sana tuluyan ng gumaling si Malia. Salamat, iha. Nang makaalis si Salve, gumaan ang pakiramdam ko. Si Salve ay isa sa mga suki ko rito sa kabilang baryo. Isang mabait na babaeng nasa edad 30 at masasabing may kaya sila sa buhay dahil sa lawak ng kanilang lupain at laki ng kanilang bahay. Kahit pa sabihing nakakaangat sila, hindi sila kailanman naging mapagmataas sa akin. Sa katunayan, siyang madalas na mag-abot ng sobra o kaya namamakyaw ng tinda ko kapag nakikita niya akong napapagod na ako at hapuna sa initan. Dahil sa dami ng binili niya, halos kalahati agad ang nabawas sa planggana at timba na bitbit ko. Ngumiti ako habang pinagmamasdan siyang papasok sa kanilang bakuran. Nang makapasok na siya sa kanilang bahay, saka ko nalang isinampa ulit ang planggana sa ulo ko. Muli akong naglakad sa kalsada at buong lakas na sinisigaw ang aking mga paninda. Samantala, 30 minuto mula nang bumili sa akin si Salve, himalang naubos kagad ang mga isda ko. Pagkaliko ko kasi sa kanto, may mga namakyaw na rin sa natitira kong paninda. At dahil naubos na ang mga paninda ko, sumakay na ako ng tricycle at nagpahatid sa baryo namin. Ilang sandali pa, nasa tapat na ako ng bahay namin. Agad kong binuksan ang pintuan at nakita si Malia na nagbabasa ng maliit na libro. Apo, nandito na ang lola! Lola, ang aga niyo naman po ngayon. Natuloy din ba kayong magbenta ng isda?
Oo, Apo. At alam mo ba, nakaubos ako kagad kaya nakauwi ako ng maaga ngayon. Napakaswerte ko ngayong umaga. Swerte talaga na buena mano ko si Salve. Siya ang unang bumili sa akin at namakyaw pa ng husto kaya naubos kagad ang tinda ko. Tapos binigyan pa niya ako ng tip. Talaga po? Buti naman po kung ganon. Naku, mabait po pala talaga ang suki mo na yon, Lola. Kasi laging nagbibigay ng sobra kapag bumibili sa inyo. Sandali nga, sino bang Salve ang pinag-uusapan yung maglola? Yun ba yung anak ng kapitan doon sa kabilang barangay? Yung may malaking bahay doon? Oo, siya nga yun, iha. Nako, wag ho kayong magpapauto sa babae na yon. Pakulo niya lang ang pagiging mabait. Bakit mo naman nasabi yan, iha? May alam ka bang hindi ko alam? Ay, marami ho. Marami akong alam tungkol sa kanya. Sabi ng mga kaibigan ko na nakatira sa baryo nila, may plano daw lumaban na konsehal ng bayan ng tatay niya sa susunod na eleksyon. Politika lang ang dahilan kaya nagpapabango sila ng pangalan ngayon. Dati naman daw, ubod ng yabang daw ang babaeng yan tsaka maarte at masama ang ugali. Kaya kayo Lola, huwag kayong nadadala sa kaplastikan ng babaeng yon. Ginagamit lang niya kayo para sa boto ng tatay niya. Naku, Lita, mukhang bali-bali naman yata ang mga nabalitaan mo Mabait si Salve at matagal ko na siyang suki. Hindi siya mayabang. Sa katunayan, magalang siyang kausap at palaging nag-aalala sa kalagayan ni Malia dito sa bahay. Wala naman akong nakikitang kaplastikan sa mga kilos niya. Sadyang may magandang puso lang siya talaga. Hay nako, ako ho ang paniwalaan nyo, Nay Rosa. Huwag kayong masyadong nagtitiwala sa nakikita ng mga mata nyo. Alam nyo bang may mga illegal na trabaho ang pamilyang yon? Lahat ng kamag-anak niya sangkot doon. Yang si Salve mismo, nagbebenta ng droga yan. Sila ang nagpapasok ng mga illegal na kontrabando dito sa bayan natin, kaya biglang yaman sila. At nakapagpatayo ng napakalaking bahay sa maikling panahon. Hindi ho galing sa malinis na paraan ng pera nila. Masasamang taong mga yan na nagpapanggap lang na malinis. Diyos ko, ano pa yung lumalabas sa bibig mo? Hindi magandang magbintang ng ganyan sa kapwa nang walang sapat na patunay. Nakakasira ng buhay yan at baka makasuhan ka pa ng paninirang puri kapag may nakarinig sa'yo. Hindi naman ganong klaseng tao si Salve. Desente silang mga tao at maayos makisama. Naninira lang ang mga kaibigan mo dahil baka hindi nila kaalyado. Anong hindi? Ako na nga ho ang magsasabi sa inyo. Legit ang source ko, Nay Rosa. Hindi chismis lang ang sinasabi ko sa inyo dahil galing mismo ito sa mga taong malapit sa kanila at nakakaalam ng galawan nila. Kaya mag-iingat ho kayo sa taong yun. Delikado ho siyang kausap at delikado rin ang pamilya nila. Baka madamay pa kayo kapag biglang nagkaroon ng hulihan ng mga pulis sa lugar na yon. Tsaka may alam akong tungkol kay Salve na talagang ikakagulat nyo ng husto. Mas matindi pa ito sa droga. Ano na naman ba yan? Ay nako, Lita, may mas titindi pa ba sa mga sinabi mo sa akin? Pambihira ka naman, oo. Meron pa ho talaga. Kasi sabi ng mga kaibigan kong taga roon, may lahing mangkukulam ang pamilya nila. Yung lola daw ni Salve, isang mabagsik na mangkukulam nung nabubuhay pa. At ngayon heto ang matindi. Si Salve ang pinaniniwala ang nakapagmana ng itim na bertud ng lola niyang mangkukulam. Ang sabi pa, nag-aral pala na mangulam ang babaeng yon. Pero masyadong mapusok sa panggagaway kaya lahat ng kinukulam niya, napapatay niya kagad. Hindi na raw ho umaabot sa ospital ang mga biktima niya dahil napakalakas ng itim na mahika niya. Diyos kong mahabagin, Lita. Totoo ba yung sinasabi mo? Paano naman naging mangkukulam ang isang napakabait na tao? Yan nga ho ang problema sa inyo. Masyado kayong mabait, kaya madali kayong mauto ng mga taong may maitim na budhi. At alam nyo ba kung sino ang paboritong puntiryahin ng babaeng yon? Yung mga taong may sakit, yung mga mahihina ang katawan at madaling talaban ng sumpa niya. Sila daw ang pinagpapraktisan niya para hindi halata. Kaya kayo, Nanay Rosa, wag na wag kayong magpapauto sa babaeng yun. Lumayo kayo kay Salve. Baka mamaya pati itong inaanak ko punteryahin din niya at gawing praktisan ng kulam. Kawawa naman itong si Malia kapag nangyari yun at lalong lumala pang sakit niya.
Ay sus Mariosep, hindi ko na malaman kung anong iisipin ko sa dami ng sinabi mo. Pero hindi naman siguro siya ganon. Basta marunong naman akong kumilatis ng tao at yang si Salve sa palagay ko, talagang mabuti siyang tao. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin eh. Tsaka kung sakali man na totoong mangkukulam siya, siguro naman na hindi niya kami pakikialaman dahil walang-wala naman siyang mapapala sa amin ng apo ko. Marami ho siyang mapapala. Di ba nga sabi ko, nagpa-practice pa lang siya? Ibig sabihin, nagpapalakas siya ng kapangyarihan niya. Kaya, nako sinasabi ko sa inyo ha, kapag kayo nadali ng babaeng yun, kawawa kayo. Kaya makinig kayo sa akin. Kung sakali man na Rosa, na hilingin ng babae na yun na pumunta rito, wag na wag ho kayong papayag ha. Wag niyo hong palalapitin ng babaeng yun dito kay Malia. Tama na iha, tama na. Hindi pa rin ho ba kayo naniniwala sa akin? Patawad pero hindi Tsaka wala naman siyang sapat na dahilan para saktan kami. Nako Nay, ang mga mangkukulam, hindi kailangan may atraso kayo sa kanila. Minsan natutuwa lang silang manakit ng kapwa, lalo na kung nag-aaral pa lang sila at naghahanap ng mapaglalaruan. Wag niyong isugal ang buhay ni Malia dahil lang sa ilang daang piso na binigay niya sa inyo. Tandaan nyo, sinabihan ko na po kayo ha. Kapag may nangyaring masama dito sa apo nyo, yan ay dahil naniwala kayo at nagtiwala kayo sa maling tao. Kaya mula ngayon, pakiusap ko sa inyo wag na kayong lalapit kay Salve. Kung totoo ba yan, talagang lalayuan ko na siya. Mahal na mahal ko ang apo ko at hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Pero hindi kaya gawa-gawa lang ng mga naiinggit sa kanila ang mga kwentong yan. Tsaka may ebidensya ba na siya talaga ang nangulam at pumatay dun sa mga sinasabi mo? Madaling manira ng tao ngayon, Lita. Wala nga pong ebidensya. Wala naman pala nako, kayo ho ang bahala. Basta ako, binalaan ko na kayo. Ang sakin lang naman, ayoko lang na pati tong anak ng best friend ko, mapahamak. Napaisip ako ng malalim sa mga sinabi ni Lita. Kahit wala siyang ebidensya, hindi ko maiwasang kabahan dahil mahirap na ang maging kampante pagdating sa kaligtasan ni Malia. Tinignan ko ang mukha ni Lita at kitang-kita ko talaga ang labis na pag-aalala para sa kanyang inaanak. Hindi ko rin naman masisisi ang sarili ko kung bakit malaki ang tiwala ko sa kanya. Matalik na kaibigan siya ng yumaong nanay ni Malia at para na rin kaming pamilya. Mula noon, hindi kami pinababayaan ni Lita. Palagi siyang nagdadala ng pagkain at kung ano-anong kailangan namin. Alam kong mahal na mahal niya ang bata, lalo na't baog siya at hindi na magkakaroon ng pagkakataong magkaanak kahit na gustong-gusto niya. Kay Malia na lang niya ibinuhos ang lahat ng atensyon at pag-aaruga na dapat sana ay sa sarili niyang anak. Dahil sa malasakit na pinapakita niya, unti-unti akong napapaisip na baka nga tama siya tungkol kay Salve. Baka nabulag lang ako sa kabaitan ng babaeng yun at hindi ko napansin ang pwedeng panganib na dala niya para sa aking apo. Nagpaalam na si Lita pagkatapos. Samantala, kinagabihan, biglang nag-iiyak ang apo kong si Malia. Lola! Lola! Tulong! Ang sakit! Kumikirot po ang binti ko! Parang may tumutusok-tusok! Ha? May nararamdaman kang sakit sa binti? Paano mangyayari yun, apo? Hindi ba't paralisado ang mga paa mo? Hindi ko po alam, Lola. Basta nararamdaman ko na lang po na makirot at masakit. Ganun ba? Sandali lang, apo. Heto, hihilutin ko. Saan ba sakit? Dito ba? Ay, wag niyo pong hawakan, Lola. Aray! Kahit po dampi lang ng kumot, parang tinutusok ng libo-libong karayom ang mga paa ko. Ah! Tahan na, apo. Tahan na. Hahanap ako ng paraan. Magpakatatag ka lang. Lola, ayoko na po. Sana mamatay na lang ako. Hindi ko na po kaya. Bakit po ba nangyayari ito sa akin? Ano po bang kasalanan ko? Bakit po pinarurusahan ako ng ganito? Huwag mong sabihin yan, Malia. Huwag kang magsalita ng ganyan, apo. Walang may gusto nito.
Hindi ka pinarurusahan. Sadyang sinusubok lang tayo. Lalaban tayo. Naririnig mo ba ako, ha? Lalaban tayo, Apo. Pero Lola, ang sakit-sakit na po talaga. Kanina pa po ito. Lalong tumitindi habang lumalalim ang gabi. Diyos ko naman. Lola, umiiyak po ba kayo? Hindi, Apo. Ano lang, napuwing lang ang lola. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Pero narinig ko po kayo. Dahil po ba sa akin? Dahil po ba pabigat na ako at hirap na kayo sa akin? Ano ka ba naman, Malia? Hinding-hindi ka magiging pabigat sa lola mo. Alam mo bang ikaw ang lakas ko? Kaya kailangan mong magpakatatag, ha? Kasi kapag nakikita kitang lumalaban, lalo akong gaganahang mabuhay. Pero Lola, ang sakit-sakit na po talaga. Iniisip ko tuloy, habang buhay na po ba akong ganito? Paano kung hindi na ako gumaling, na ganito na ako? Gabi-gabi o araw-araw na lang po ba akong hihiyaw sa sakit? Malia, tumingin ka sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Makakaipon ang lola. Madadala rin kita sa ospital. Magpapagamot ka, Apo. Basta huwag kang susuko, ha? Opo, Lola. Pipilitin ko po. Pero pakiusap, huwag na po kayong umiyak. Mas masakit po yun kesa sa nararamdaman ng mga binti ko ngayon eh. Ay, sige. Pangako, hindi na iiyak ang lola. Heto, meron akong inuming pampatulog dito. Baka sakaling makatulong sa'yo para makatulog ka at nang hindi mo na maramdaman yung sakit. Sige po, Lola. Iinumin ko na po yan. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, Malia, Apo. Dahan-dahan kong pinainom kay Malia ang pampatulog na tableta na naitabi ko pa noong huli kaming nagpatingin. Mabuti na lang at pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti na rin siyang nakatulog. Nang masiguro kong mahimbing na siya, nanguha na rin ako ng banig at nilatag ko ito sa sahig sa tabi ng kama ni Malia at humiga. Doon ay hindi ko na napigilan ng mapaiyak at mapausal ng dasal na sana wag na muna akong kunin ng Panginoon. Ramdam ko ang sobrang bigat sa dibdib habang ako ay nagdarasal. Pagod na ang katawan ko sa pagtitinde, pero mas lalong pagod na ang puso ko sa pag-aalala. Pero kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng bumigay dahil ako lang ang sandalan ng apo ko. Ako lang ang sandigan niya. Hanggat hindi siya gumagaling, kailangan kong manatiling nakatayo kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon namin. Kinabukasan, maaga pa lang narinig ko ng boses ni Lita sa labas ng pintuan. Hindi na ako nakatulog ng maayos dahil sa pagbabantay kay Malia. Kaya naman dahan-dahan akong tumayo para pagbuksan siya. Muli may dala siyang plastik na may lamang tinapay. Pagpasok niya, kaagad siyang dumiretso sa tabi ng higaan ni Malia at hinaplos ang noo ng bata. Nay Rosa, kamusta ho ang magdamag niyo ni Malia? Bakit ho parang namumutla na naman siya? Medyo hindi maayos kasi hindi ako nakatulog sa pagbabantay sa kanya. Kasi namimilipit na naman sa sakit yan kagabi. Iyak ng iyak. Nakakalungkot naman. Sa totoo lang po, Nay, naaawa na ako sa kalagayan ni Malia. Kung sana mayaman lang ako na sanang bahalang magpagamot sa kanya. Nakakaawa na kasi siya habang tumatagal Lalo yatang bumibigay ng katawan niya. Bata pa siya pero ganito nang dinadanas niya sa buhay. Kaya nga ako Lita, napapatanong na rin ako sa Diyos kung bakit. Bakit kailangan danasin ng bata ang ganitong klase ng paghihirap? Kahit sana ako na lang, wag na ang apo ko. Ay, wag niyo hong sabihin yan. Mas lalong kawawa ang bata kung kayo ang mawawala. Yun na nga ang kinakatakot ko. Paano kung bigla akong mawala? Paano na ang apo ko? Kasi hindi naman natin masasabi ang mangyayari sa mga susunod na araw. Lalo na at matanda na ako. Mahina na ang katawan ko. Ilang taon na ho ba kayo, Nay Rosa? 70 years old na ako, iha. Matanda na nga ho kayo. Nay, pwede ba tayong mag-usap dun sa kusina? May sasabihin lang po ako sa inyo.
Naglakad na si Lita papunta sa kusina, kaya naman agad akong sumunod. Naisip ko na baka may gusto siyang sabihin sa akin na ayaw niyang marinig ni Malia. Nang makarating kami sa kusina, hinila niya ang 2 upuan at sinabing maupo kaming 2. Nay, may sasabihin ho akong mahalaga sa inyo, pero sana huwag niyong iisipin na masama ito ha, para lang ho ito sa ikabubuti niyong mag-apo. Ano ba yun? Sige, sabihin mo na. Batid ko ho ang hirap ng kalagayan ni Malia. Hanggang kailan niyo ho ba kakayanin ng ganito? Hanggat kaya ng katawan ko, iha. Gagawin ko ang lahat para mabuhay kami ng maayos ng apo ko. Ang tanong, maayos ba talaga ang buhay niyo? Anong ibig mong sabihin? Mukhang hindi magandang tono mo, iha. Sa tingin mo ba nagkukulang ako sa bata? Teka, kalma lang ho kayo, Nay Rosa. Hindi ko ho intensyon na saktan ng damdamin nyo. Pero kailangan nyo ring idilat ang mga mata nyo sa realidad. Oo, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw at nakakabili ng gamot. Pero sapat na ho ba yun? Paano kung magka-emergency? Paano kung kailanganin niyang isugod sa ospital? Saan ho kayo kukuha ng pampadoktor sa kanya? Natahimik ako sa sinabi ni Lita. Parang may bumara sa lalamunan ko na hindi ko malunok. Gusto ko sanang sumagot. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko at sabihin kaya ko pa. Pero ang katotohanan parang batong pinukpok sa akin. Tama siya eh. Ang lakas na pinagmamalaki ko ay tila isang manipis na sinulid na pwedeng maputol anumang oras. Napayuko ako at tinitigan ang sarili kong mga kamay na nanginginig na dahil sa katandaan. May kakilala po akong isang mayamang mag-asawa. May foundation sila na tumutulong sa mga batang may malubhang sakit. Kinausap ko ho siya kagabi tungkol kay Malia. Sabi niya handa silang kupkupin ng bata para ipagamot sa pinakamaganda at pinakamagaling na ospital sa Maynila. Sila po ang sasagot sa lahat. Ano? Ilalayo niyo sa akin ang apo ko? Inay, para ho ito sa ikabubuti niyo at ni Malia. Ipaampun na po natin siya para magamot at para magkaroon ng magandang kinabukasan. Tignan niyo ho si Malia, halos butot balat na siya oh. Sa totoo lang ho kung magpapatuloy ito, baka mamatay lang ang bata sa piling niyo. Hindi sapat ang pagtitinda niyo ng isda para iligtas siya sa kamatayan. Pero siya lang ang meron ako. Siya na lang ang natitirang alaala ng anak ko. Hindi ko kayang ipamigay siya sa ibang tao. Nay, harapin na po natin ang katotohanan. Hindi natin kayang pinagdadaanan ng bata. Hindi natin siya matutulungan. May iba na kayang gawin yun. Kaya wag na ho kayong mag-alala. Mababait ang mag-asawang yun. Marami na ho silang natulungan. Sa tulong nila, garantisadong gagaling siya. Magkakaroon siya ng maayos na buhay, makakatikim ng masasarap na pagkain, at higit sa lahat, pwede siyang makapag-aral. Pero hindi ko talaga kaya ang sinasabi mo, iha. Nay, isipin niyo ho ang kinabukasan ng bata. Wag ang nararamdaman niyo. Wag niyo hong ipagkait sa kanya ang buhay. Wag niyo ho siyang gawing biktima ng kahirapan niyo. Hindi kasalanan ni Malia na naging ganito ang buhay niyo. Pero kasalanan niyo kung mamamatay siya dahil lang sa takot niyo na mag-isa. Napakabigat ng sinasabi mo. Pero ano ba ang gusto niyo? Yung makita siyang nasa labas ng kabaong o yung pakawalan siya para mabuhay? Kung papayag ho kayo, mababago ang tadhana ni Malia. Magiging prinsesa siya doon. Maibibigay nila ang lahat ng hindi nyo kailanman maibibigay. Kaya nay, maawa ho kayo sa bata. Huwag niyo ho siyang hayaang magdusa rito kasama nyo. Kung mahal niyo ho siya, bitawan nyo na. Yon ang pinakamataas na uri ng sakripisyo ng isang magulang o ng lola. Huwag niyo siyang hayaang maging bahagi ng kahirapang ito hanggang sa huli. Pagkatapos sabihin ito sa akin ni Lita, hinawakan niya ang aking kamay at saka siya nagpaalam. Nanatili akong nakaupo sa kusina, nakatitig sa kawalan habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bawat salitang binitiwan niya. Maya-maya narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Malia habang natutulog. Doon ako tinamaan ng matinding realidad. Tama si Lita. Pero kailangan ko munang mag-isip. Kailangan ko munang ihanda ang sarili ko kung yun ba talagang pagpapaampon kay Malia ang dapat kong gawin. Huminga ako ng malalim habang pumapatak ang luha sa pisngi ko.
Tumayo na ako makalipas ng ilang minuto, pagkatulala, pero pagtayo ko bigla akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyang magdilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Pagising ko, naroon pa rin ako sa sahig, nakahiga sa malamig na semento ng kusina. Maya-maya ay narinig kong tinatawag ako ni Malia. Dahan-dahan akong tumayo, pilit kong tinukod ang aking mga kamay para bumangon pero bawat galaw ko, nararamdaman ko ang matinding kirot sa aking likod. Kasabay nito, naramdaman ko ang kakaibang bigat ng aking ulo. Lola? Lola, nasan po kayo? Nagugutom na po ako. Apo, nandito ako sa kusina. Sandali lang ha. Heto na, papunta na ang lola. Akala ko po umalis na kayo kasi hindi niyo ako sinasagot eh. Kasi kanina pa po ako tawag ng tawag. Galing kasi ko sa labas, iha. Nagdilig ako ng mga gulay natin sa likod, kaya hindi ko narinig ang mga tawag mo. Ganun po ba? Lola, hindi po ba kayo magtitinda ngayon? Hindi na muna ako magtitinda ngayon, Malia. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Kaya minabuti ko na lang na dito na muna ako sa bahay para mabantayan na rin kita. Masama po ang pakiramdam niyo? Kaya po pala parang namumutla kayo, Lola. Ayos lang po ba kayo niyan? May gamot pa po ba kayo? Sorry po hindi ko po kaya kayong alagaan eh. Ayos lang ako, Apo. Konting hilo lang naman ito at sakit ng ulo. Pagod lang siguro ang lola. Hayaan mo na, kaya ko naman ang sarili ko eh. Sa ngayon dito muna ako sa bahay at ako ang magbabantay sa'yo buong araw. Sige po, Lola. Oh, heto, kumain ka na muna ng tinapay. Dala yan ng ninang mo kaninang nagpunta siya rito. Siya nga pala, kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang mga paa mo? Okay naman po, Lola. Hindi na po masakit. Mabuti naman. Halina po kayo. Saluhan niyo po akong kumain ng tinapay, Lola. Marami naman po ito eh. O sige, teka at magtitimpla lang ako ng gatas mo at kape ko. Sige po, Lola. Hintayin ko na lang po kayo. Maghapon ko ngang binantayan ng apo ko sa loob ng bahay. Pero habang tumatagal, lalong lumalala ang nararamdaman ko. Kumikirot ng husto ang hita at tagiliran ko kaya naisip ko na baka ito yung tinamaan nung bumagsak ako sa kusina. Ang kakaiba pa, pakiramdam ko nag-aapoy ako sa lagnat pero nung tinignan ko ang temperature ko, normal lang naman ito. Nang silipin ko ang katawan ko, laking gulat ko dahil may malaking pasa sa hita at tagiliran ko. Maitim na maitim ito at parang tutong na sunog ang itsura, hindi gaya ng ordinaryong pasa na nangingitim lang. Dahil sa matinding sakit, ilang araw din akong hindi nakapagtinda ng isda. Wala akong kinikita kaya paubos na ang lahat ng aking naitabing pera. Ang masama pa nito, nabalitaan kong may pinuntahang malayo si Lita kaya pala ilang araw na rin siyang hindi sumisilip sa amin. Wala namang ibang tao na nagmamalasakit o nagtatanong kung kumusta na kami rito. Pakiramdam ko, kinalimutan na kami ng mundo habang unti-unti kaming nanghihina ni Malia sa loob ng bahay namin. Nahihirapan na akong kumilos pero pinipilit ko pa rin tumayo para hindi mahalata ng apo ko na may masama na ring nangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw, may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko ang pinto, laking gulat ko nang makita ko kung sino ang nasa labas. Salve! Bakit ka nandito? Paano mo nalaman itong bahay ko? Napatitig ako kay Salve. Bigla kong naalala lahat ng mga kwento sa akin ni Lita. Yung mga babala niya na baka may masamang gawin ng babaeng ito kay Malia. Kinabahan ako. Hindi ko tuloy naisip kung papapasukin ko ba siya o hindi, pero naisip ko ang kaligtasan ng apo ko. Tinitigan ko ng maigi ang mga mata ng dalaga. Sinisigurado kong makikipagtitigan ba siya sa akin o iiwas siya ng tingin. Naalala ko kasi yung sabi ng mga matatanda noon, malalaman mo raw namang kukulam ang isang tao kapag hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata mo. Isa pa, tinitignan ko rin kung baligtad ba ang refleksyon ko sa loob ng mata niya. Kinakabahan ako habang sinusuri ko siya. Pero makalipas ang ilang sandali, napagtanto kong normal naman siyang makipag-usap at hindi naman umiiwas ang kanyang paningin.
Ayos lang po ba kayo, Lola? Bakit ho kayo nakatitig lang sa akin? Wala iha. Hindi ko lang inakala na dadalawin mo ko rito ngayon. Yun na nga po Ilang araw na po kasi kayong hindi nagtitinda. Namimiss ko na po yung mga isda na nilalako nyo. Kumusta na ho ba kayo rito? Hindi na nga ako nakapagtitinda kasi medyo masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Naku, pansin ko nga po Ang putla-putla nyo. Tsaka parang nangihina kayo. Mabuti na lang pala at naisipan kong dumaan dito. Heto po may dala po akong konting prutas. Tsaka kumuha na rin po ako ng pansit doon sa handaan na pinuntahan ko kanina. Mainit-init pa ho ito. Nakakahiya naman sa'yo, Salve. Nag-abala ka pa. Pero salamat dito, ha? Ano ka ba naman, Lola? Wala po yun. Kamusta na po ang apo nyo? Nasaan po ba siya? Nandun sa loob nakahiga. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya makabangon at nitong huli madalas sumakit ang binti niya. Kaya hindi rin ako makaalis para maglako dahil kailangan niya ng bantay. Yung nagmamalasakit kasi na ninang niya may pinuntahan yata. Ganun po ba? Kawawa naman po si Malia. Pwede ko po ba siyang silipin sa loob? Gusto ko po sana siyang makita at makilala Sige, tuloy ka. Pero pagpasensyahan mo na itong bahay namin, ha? Kasi makalat dahil hindi pa ako nakapaglilinis. Wala ho sa akin yun, Lola. Tara na po, puntahan na natin siya. Pumasok kaming dalawa sa loob at dinala ko siya sa sala. Pero nang sandaling makita ni Salvi ang apo ko na nakahiga, bigla siyang natigilan. Nakita ko na biglang kumunot ang kanyang noo habang nakatitig sa bata. Parang may napansin siyang hindi maganda kaya hindi kagad nakapagsalita. Pagkatapos, lumingon siya sa akin at tinignan ako ng diretsyo na parang may gustong sabihin. Nanatili siyang tahimik habang sinusuri ang buong paligid ng silid kaya lalo akong kinabahan. May problema ba, Salve? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Lola, pwede ko bang hawakan ang pulso ni Malia? Gusto ko po sana siyang pulsuhan Pulsuhan? Bakit? Basta po, Lola. Huwag po kayong mag-alala. Saglit lang naman po ito May gusto lang po akong kumpirmahin. O sige. Lumapit si Salve sa higaan ni Malia at maingat niyang kinuha ang kamay ng apo ko. Nakita kong tahimik lang siya habang ginagawa yun. Nakapikit ang kanyang mga mata. Nanatili siyang nakahawak doon ng ilang minuto habang ako naman hindi mapakali sa kinatatayuan ko. Nakikita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri sa balat ni Malia. Maya-maya pa, binitiwan niya si Malia at saka humarap sa akin. Lola, naniniwala po ba kayo sa kulam? Bakit mo na itanong yan, Salve? Hindi po kasi normal ang pulso ni Malia Mabigat po ang daloy ng dugo niya. May puwersang sumasabay sa bawat pintig ng ugat niya. Puwersa? Anong puwersa ang sinasabi mo? Huwag mo naman akong takutin, Salve. Makinig ho kayo sa akin at maniwala sa sasabihin ko. Ang lola ko po ay isang dating albularyo. Magaling po siyang manggamot doon sa amin. Albularyo? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan ngayon, Salve? Sinasabi ko po ang lahat ng ito kasi po, kinulam po si Malia. Kinulam? Hindi totoo yan. Saan na naman, iha, huwag kang magbiro ng ganyan. Huwag mong paglaruan ang sitwasyon namin. Hindi po ako nagbibiro sa lagay na ito at hindi ko rin po kayo tinatakot. Sinasabi ko po ang totoo para mailigtas natin siya. May alam po ako sa panggagamot. Nung buhay pa po ang lola ko, tinuruan po niya akong manggamot. At bago po siya mamatay, naipasa na po niya sa akin ang lahat ng kaalaman niya sa pagiging albularya. Isa kang albularya? Opo, kaso hindi ko lang po ginagamit muna. Kasi katwiran ko, masyado pa po akong bata para sa ganitong tungkulin. Nakakapagod po ang maging albularya at nakita ko po kung paano nahirapan ang lola ko noon. Kinukuha ng panggagamot ang lakas ng katawan niya. Madalas siyang magkasakit noon pagkatapos niyang magpagaling ng ibang tao. Ayoko pong maranasan yun. May iba po akong plano sa buhay Gusto ko pong mamuhay ng normal at tahimik.
Kaya lang nang makita ko po si Malia, naisip ko na hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kasi po sa lagay niya, mamamatay siya kapag hindi siya nagamot kagad. Ano? Mamamatay ang apo ko? Bawiin mo yung sinabi mo. Walang mamamatay. Mabubuhay ang apo ko. Opo, Lola. Mabubuhay po ang apo niyo. Yun ay kung magagamot po siya ng tama. Tutulungan ko po kayo, Lola. Tutulugan? At anong tulong naman ang maibibigay mo? Kaya mo ba talagang pagalingin ang apo ko? Pero di ba sabi mo kanina, hindi mo pa ito ginagawa dahil mas gusto mong mamuhay ng normal? Kung ipagkakatiwala ko sa iyo si Malia, ilang porsyento ba ang kaya mong igarantiya sa akin na mapapagaling mo siya? Hindi ko po alam, Lola. Pero kasi gusto kong subukan. Baka sakali mahabol pa natin. Hindi mo alam? Salve, buhay ng apo ko ang nakasalalay dito. Hindi pwede yung hindi sigurado. Tsaka bakit ba? Bakit kami ang pinahihirapan ng ganito? Mahirap lang kami. Isang kahig, isang tuka. Bakit kinulam si Malia? Anong dahilan? Inggit po, Nay. Matinding inggit. Hindi naman kailangan mayaman ng isang tao para mainggit ang iba eh. At sino naman ang gagawa nito sa amin? Gusto niyo po bang malaman? Bigyan niyo po ako ng isang plangganang may tubig, kandila at isang pirasong kutsara. Malalaman natin kung sino siya sa pamamagitan ng pagtatawas. Sigurado ka? Kung ganun ay kukuha ko. Sandali lang ha, iha. Tumayo ako at dahan-dahang nagtungo sa kusina para kunin ang mga kailangan ni Salve. Kahit kumikirot ang hita at tagiliran ko, pilit ko itong tiniis dahil gusto ko na talagang malaman ang katotohanan. Kahit hati ang isip ko kung dapat ko bang paniwalaan si Salve o hindi, pinili ko pa ring sumugal alang-alang sa apo ko. Habang inihahanda ko ang planggana at kutsara, narinig kong nag-uusap si Malia at Salve sa sala. Hello Malia, ako si Ate Salve mo. Kumusta ka? Hindi po maayos, Ate Salve. Matagal na po kasi akong may sakit eh. At minsan hindi ko na po talaga kinakaya. Kita ko nga eh, pero wag kang mag-alala, tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ka ha? Totoo po ba yung sinasabi niyo kanina? Kinulam po talaga ako. Itong sakit ko, gawa lang ng isang taong may matinding inggit sa amin ni Lola. Hindi pa ako sigurado doon, pero nararamdaman ko kasi kaninang hawak kita yung malakas na puwersa. Ibig sabihin, may matinding galit o inggit yung taong gumawa sa'yo niyan. Sino po kaya yun? Bakit naman siya maiinggit sa akin? Tsaka bakit naman siya magagalit? Mabait naman po ako. Tsaka wala naman po akong nakakaaway. Lalo na't hindi naman po ako naglalalabas maski nung wala pa po akong sakit. Hayaan mo, malalaman natin maya-maya kung sinong may gawa niyan. Sige po, Ate Salve. Salamat po. Malia, kailan nagsimula itong sakit mo? Nagsimula po ito nung makagraduate ako ng elementary. Buhay pa si Mama noon. Nung una parang simpleng pangangati lang po sa balat. Akala ni Lola dahil lang sa pawis o sa kinain ko. Kaya nilalagyan niya lang ako ng pulbo o kaya pinapaliguan ako ng pinakulo ang dahon. Pero kahit ano pong gawin namin, hindi talaga nawawala ang kati. Tapos po, sumunod na yung sakit sa tiyan. Sakit sa tiyan? Yung parang gutom o parang may humihilab sa loob? Masakit po na parang may pumipilipit sa loob ko, ate. Minsan nga po hindi ako makakain kasi sa unang subo ko pa lang parang masusuka na po ako. Pero nung namatay po ang mga magulang ko, doon na po talaga lumala ng husto ang sakit ko. Ibig mong sabihin, pagkatapos mawala ng magulang mo, doon ka natuluyang nanghina? Opo, noong libing po ni Mama at Papa, bigla na lang akong hindi makatayo. Akala ni Lola dahil lang po sa pagod at dahil sa iyak ko kaya ako nangihina. Pero lumipas sa mga buwan hanggang ngayon, hindi na po talaga ako makalakad. Parang nasemento na po ang mga binti ko sa bigat. May napansin ka bang kakaiba sa paligid mo noon? O kaya may nagpupunta ba dito sa bahay nyo na nagbibigay ng pagkain o kahit na anong gamit bago ka tuluyang magkaganyan? Mabilis akong lumakad pabalik sa sala, dala ang planggana, kandila at kutsara. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Malia sa tanong ni Salve.
Ayoko kasing humaba pang usapan nila at baka kung ano-ano pang impormasyon ang makuha ni Salve sa apo ko. Iniisip ko kasi na baka gamitin niya lang ang mga kwento ni Malia para maging basihan ng mga sasabihin niya mamaya tungkol sa kulam. Gusto kong maging malinis ang gagawin niyang pagtatawas para masiguro ko kung totoo ba talaga ang lahat ng yon o gawa-gawa lang. Inilapag ko kagad ang gamit sa tapat nila para maputol na ang kwentuhan at masimulan na ang dapat gawin. Napatingin sa akin si Salve na tila ba nahalata niya ang pagmamadali ko pero hindi na siya nagtanong pa. Pinutol niya ang kandila, yung kalahati ay dinurog niya at naglagay ng konti sa kutsara. Tapos yung kalahati naman sinindihan niya. Itinapat niya ang kutsara sa ningas ng kandila. Sinimulan na niyang umusal ng orasyon. Maya-maya pa, dahan-dahan niyang binuhos ang natunaw na wax sa plangganang may tubig. Unti-unti may namuong imahe sa ibabaw ng tubig. Babae po ang may gawa nito, Lola. Isang babae na malapit sa inyo. Palagi niyo po siyang nakakasama at pinapakain niya kayo. Doon niya hinahalo ang sumpa. Pinapakain po niya sa inyo ang kulam. Ano? Babae? Sigurado ka ba sa nakita mo? Imposible ang sinasabi mo. Iisa lang naman ang babaeng madalas na pumasok sa bahay na ito at malapit sa amin. Si Lita yon. Maniwala po kayo sa sasabihin ko, Lola Rosa. Tignan niyo pong maigi sa tubig ang nabuong hugis. Hindi po ako nagbibiro. Isang babaeng may katabaan, medyo pandak at may laging bitbit na balutan o supot tuwing nagpupunta rito. Siya po yun. Hindi maaari ang sinasabi mo. Nagkakamali ka. Mabait si Lita. Huwag mo siyang siraan at pagbintangan ng ganyan dahil siya lang ang nagmamalasakit sa amin simula nung mawala ang anak ko. Siya ang tumutulong sa akin para magbantay kay Malia kapag kailangan kong maglako sa labas. Siya rin ang laging nagdadala ng mga masusustansyang pagkain para lumakas ang apo ko. Paano mo nasabing siya ang may gawa nito? Lola, maniwala po kayo sa tawas. Hindi po nagsisinungaling ang tubig. Yung pagkaing binibigay niya, yun ang mismong ginagamit niyang tulay para pasukin ng masama ang katawan ni Malia. Kaya po tila masustansyang dala niya para hindi kayo magduda. Pero sa loob po nun, may nakahalo ng kulam. Napansin niyo po ba na sa tuwing kumakain si Malia ng dala niya, lagi po siyang nangihina pagkalipas ng ilang oras? Lola Rosa, unti-unti niya na pong nilalaso ng apo niyo. Hindi, Salve. Akala ko talaga dahil lang sa sakit kaya siya nangihina. Hindi ko akalain na magagawa ito ni Lita. Kung ganon, inuto niya lang kaming maglola. Pinakitaan niya kami ng kabutihan para lang makuha ang loob ko at mapalapit siya sa apo ko. Yun pala dahan-dahan na niyang sinasaktan si Malia. Ganun po talaga sila kumilos, Lola. Gagamitin nila ang kahinaang yon para madaling makapangbiktima. Magkukunwari silang magmamalasakit para hindi nyo sila pagdudahan. Napakasama niya. Alam mo bang siniraan ka niya sa akin? Hindi ko nga alam kung paano kanya nakilala eh. Pero ang sabi niya mag-ingat daw ako sa iyo dahil baka may masama kang pakay sa akin. At sabi pa niya, nagbebenta kayo ng droga kaya kayo yumaman. At isa pa, mangkukulam ka raw. Hindi na po ako magugulat dyan, Lola. Nakarating na po sa akin ang mga chismis na yan. Natural lang naman po na siraan niya ako dahil sigurado akong natakot siya nang mapalapit tayo sa isa't isa. Natatakot siya na baka isang araw mabuking niyo ang totoo ng dahil sa akin. Kaya sinubukan niyang ilayo kayo para hindi ako makialam. Alam ba niyang manggagabot ka? Kilala ng may mga itim na mahika kung sino ang kalaban nila, Lola. Kahit hindi ko sabihin, nararamdaman nila ang enerhiya ng mga taong kayang bumali sa gawa nila. At para maniwala po kayo sa akin, tignan niyo ang imahe sa tubig. Ayan po oh, yan po ang mukha niya. Tignan niyo, may nunal siya sa malapit sa ilong. Diyos ko, siya nga yan. Si Lita nga. Diyos ko, bakit? Bakit niya ginawa sa amin ito? Gusto niyo po bang alamin natin ang dahilan? Oo, Salve. Gusto kong malaman kung anong pumasok sa utak niya at nagawa niya kaming traidorin ng ganito. Halos anak na ang turing ko sa kanya. Sige po, Lola Rosa, pero kailangan niyo pong ihanda ang loob niyo, ha? Mabilis na hinawakan ni Salve ang dalawang kamay ni Malia.
sabay dasal ng orasyon. Sa puntong yon lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa aking nasaksihan. Biglang nagbago ang aura ni Malia. Ang dating mapupungay niyang mga mata ay biglang nanlisik at tumitig sa akin at kay Salve. Masama ang titig niya, puno ng galit at puot. Napaurong ako sa takot dahil sa anyo ni Malia. Parang hindi ko makilala ang sarili kong apo. Sa kabila ng takot ko, nakita kong kalmado lang si Salve habang patuloy ang kanyang ginagawa at parang may kinakausap siyang isang masamang espiritu na nagpapatakbo sa katawan ni Malia. Maririnig ang boses ni Malia pero alam kong sinasaniban siya base sa pakikipag-usap niya. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito sa bata? Anong kasalanan niya sa'yo? Sino ako? Hindi mo ba ako nakikilala, Salve? Akala ko ba magaling ka, ha? Sumagot ka ng maayos. Bakit mo sila ginaganito? Ano bang nakukuha mo sa ginagawa mo? Bakit? Dahil gusto ko, dahil kaya ko, at dahil kailangan ko ng pera. Pero teka, sino ka ba para questionin ako? Isang hamak na albularya ka lang at baguhan pa. Wala kang alam, wala kang kapangyarihan laban sa akin. Gusto mo akong subukan? Alam mo bang hindi ako kasing hina ng inaakala mo? Itim na mahi ka lang ang gamit mo. At ako ang kakampi ng kabutihan, kaya ikaw ay walang laban sa akin. Kaya sabihin mo na sa akin ang totoo. Bakit mo pinapahirapan ng bata? Pakialam mo ba, ha? Ang dami mong tanong. Sagutin mo ako, sabi! Hinigpitan ni Salve ang pagkakahawak sa dalawang kamay ni Malia habang patuloy ang pag-usal niya ng dasal na hindi ko maintindihan. Sa puntong yon, nakita ko matinding pamimilipit ng apo ko. Pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ni Salve. Tapos, nakita ko ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Malia. Awang-awa ako sa kalagayan ng apo ko. Gusto ko siyang bawiin at yakapin dahil hindi ko kayang nakikitang nasasaktan siya. Lola, tulungan niyo po ako. Patigilin niyo na po si Ate Salve. Ayoko na po. Nasasaktan na po ako ng husto. Apo, Malia, ikaw ba yan? Huwag po kayong magpapalinlang, Lola. Hindi po si Malia ang nagsasalita na yan. Nakasanay pa rin po sa kanyang kaluluwa ng mangkukulam. At huwag po kayong maawa dahil hindi naman po apo niyo ang nakakaramdam ng sakit na yan, kundi ang mangkukulam na nasa loob niya. Lola, ako to. Maniwala kayo sa akin. Nasasaktan po ako sa ginagawa niya. Parang pinabali niya ang buto ko, Lola. Tama na ho, pakiusap. Huwag ka nang mang-uto, Lita. Hindi ka na makakawala sa akin. Mabuti pa, sagutin mo na lang ang tanong ko at alisin mo na ang sumpa sa katawan ni Malia. Kung ayaw mong mas masakit pa ang gawin ko sa'yo. Aray! Punyeta ka? Ang sakit! Itigil mo ang ginagawa mo! Sige, ititigil ko pero sasagutin mo ako ng maayos. Oo na! Kinulam ko siya dahil sa nanay niya. Ano ang tungkol sa nanay niya? Malaki ang inggit ko sa nanay niya kasi lahat ng pangarap ko sa buhay sa kanya nangyari. Magandang buhay, gwapong asawa at isang buong pamilya. Pero ako, wala ako niyan. Yung asawa ko mukhang pugita na nga, naghihirap pa kami. At ang mas nakakalungkot pa, wala akong anak dahil baog ako. At dahil lang doon, idadamay mo ang bata. Dahil baog ka at naghihirap, kailangan magdusa si Malia. Napakasama mong tao, Lita. Wala kang budhi. Masama na kung masama, pero hindi nyo alam ang pakiramdam na makita ang ibang tao na nasa kanila ang lahat habang ako parang basahan at tinatapon lang sa tabi. Bakit ang anak nyo? Ang ganda ng buhay niya. Bakit ako? Kailangan mabulok sa hirap. Kaya nung namatay ang anak nyo, natuwa ako. Kaso hindi ko na matigil ang pangungulam sa anak niyang si Malia kasi nakaka-addict na eh. Ang sarap makita na may nagdurusa dahil sa akin. Hayop ka? Wala kang konsensya. Pati bata hindi mo pinatawad para lang mapatunayan mong kaya mong manakit? Konsensya? Wala naman talaga ako nun eh. Dahil sa tuwing naririnig ko ang pag-iyak ng batang ito, doon ako nakakaramdam ng ligaya. Doon ko nararamdaman na mas makapangyarihan ako kesa sa kanila. Sukatan pala ng kapangyarihan ang gusto mo, ha? Pwes, tanggalin mo na kung anong nilagay mo kay Malia. Dahil kung hindi mo aalisin, papatayin kita. Subukan mo! Sige, subukan mo lang! Isang maling galaw mo lang, Salve. Isasama ko sa hukay ang batang ito!
Diyos ko, Salve! Tama na! Pakiusap, tama na! Baka kung ano pang mangyari kay Malia! Tama na! Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa takot na baka tuluyan nang mawala ang apo ko, mabilis kong hinila ang balikat ni Salve palayo kay Malia. Dahil sa bigla kong hinila, nabitiwan ni Salve ang mga kamay ng bata. Kasabay ng pagbitiw na yon, bigla na lang bumagsak ang ulo ni Malia at nawalan siya ng malay. Pero hindi lang ang apo ko ang naapektuhan. Kita ko ang biglang panlalambot ng buong katawan ni Salve. Namutla siya ng husto at parang nawalan ng lakas ang mga binti. Kaya napaupo siya ng diretsyo sa sahig, tila ba may malakas na puwersang humigop sa kanya nang maputol ang koneksyon nila ni Lita. Lola, bakit? Bakit niyo ginawa yun? Natatakot ako, Iha. Baka totohanin niya ang banta niya kay Malia. Hindi ko kaya kapag may masamang mangyari sa apo ko. Hindi ho ba kayo nagtitiwala sa akin? Mas pinakinggan niyo ang pananakot ng babaeng yon kesa sa akin na nangakong tutulungan kayo at pagagalingin ng bata. Bakit, Lola? Bakit napakahina ng loob niyo? Bakit hinayaan niyo na naman siyang paikutin kayo? Harap-harapan na po niya kayong niloloko eh. Hindi sa ganon, Salve. Pero nakita mo na naman ang itsura ng apo ko. Opo, alam ko. Kaya nga natin ginawa ito, hindi ba? Patawad. Sige ho, wala na ho tayong magagawa dahil wala na eh, nakalaya na siya. Mauna na ho ako. Uuwi ka na? Oho eh, kailangan ko rin ho kasing umuwi dahil medyo nanghina po ako sa nangyari. Medyo wag na ho kayong mag-alala dahil nabawasan ng bisa ng kulam na inilagay ng babaeng yun kay Malia. Maya-maya lang makakaramdam na ng konting ginhawang apo nyo. O heto ho, isabit nyo ito sa leeg niya para magkaroon siya ng proteksyon. Pakiusap, Lola, wag nyo hong pakainin si Malia ng kahit na anong galing salita na yon ha. Ngayong alam na niyang booking na siya, tiyak na lulubusin na niya ang kasamaan niya at baka tuluyan na niyang ituloy ang balak niya sa bata. Ipatawag niyo lang po ako ulit kapag handa na kayong magtiwala ng buo sa akin. Aalis na ho ako. Pasensya ka na, Iha. Hindi ko sinasadya. Siya nga po pala, gusto ko pong sabihin sa inyo na pati po pala kayo kinulam din ng babaeng yon. Nakakaramdam ka ng parang pag-init ng katawan o lagnat, tama po ba? Oo, tama ka nga, Iha. Paano mo nalaman yun? Nakita ko po yun sa tawas kanina. Tsaka nakikita ko ang aura po ninyong masyadong madilim pero mainit. Mukhang may gusto siyang mangyari kaya niya ginagawa ito. Yun ang hindi natin malaman kanina dahil pinigilan niyo ako. Pero sa palagay ko, gusto niyang pahinain kayo para mapilitan kayong pagbigyan siya sa kanyang gusto. Gusto? Anong gusto niyang mangyari? Hindi ko ho alam. Sige po Lola, mauna na po ako ha. Heto po, abutin niyo na ang kwintas na ito at isuot kay Malia. Inabot ko ang binigay na proteksyon ni Salve bago siya tahimik na lumabas ng bahay namin. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, doon ako nakaramdam ng matinding pagsisisi. Pakiramdam ko nagkamali talaga ako na hindi ko siya pinagkatiwalaan lalo na't wala naman siyang ibang hangad kundi ang tulungan kami. Pero kahit ganun ang nararamdaman ko, mabilis ko pa rin isinuot sa leeg ni Malia ang binigay ni Salve. Makaraan ng ilang sandali, nagulat ako nang biglang dumilat ang mga mata ni Malia at kasabay ng pagising niya, may himalang nangyari. Lola, anong nangyari? Nasaan na po si Ate Salve? Umalis na siya, Apo. Nakatulog ka kasi. Lola, alam niyo po ba na naginip ako ng masama? May maitim daw na espiritu na pilit akong kinukuha at hinihila palayo sa inyo. Natatakot po ako. Ang talim ng mga kuko niya. Pero biglang dumating si Ate Salve. Tinulungan niya po ako at hinarangan niya yung masama. Talaga, Apo? Mabuti naman at nandun siya sa panaginip mo. Opo, at alam niyo po ba, sa panaginip kong yon nakakalakad na raw po ako. Nakakatakbo pa nga po ako sa gitna ng bukid eh. Ang bilis-bilis ko nga raw po, naigagalaw ko na ang mga paa ko. Parang ganito po oh. Diyos ko, Malia! Naigagalaw mo na nga ang binti mo! Nakita mo ba? Sige, gagawin mo nga ulit, Apo! Sige po, Lola. Dahan-dahang itinaas ni Malia ang kanyang kanang binti habang nakahiga sa papag. Naigalaw nga niya ito.
Hindi gaya ng dati na kailangan ko pang buhatin ang mga paa niya dahil sa sobrang bigat at matigas. Ngayon kaya niya itong maiangat nang walang kahirap-hirap. Nakita ko ang dahan-dahang pagbaluktot ng kanyang tuhod at ang paggalaw ng mga daliri sa paa. Hindi rin siya namilipit sa sakit o dumaing man lang. Tuwang-tuwa siya habang paulit-ulit na tinataas baba ang kanyang mga binti, na para bang nakawala siya sa isang mabigat na tanikala na matagal nang gumapos sa kanya. Halos buong maghapon naging maayos ang lagay ni Malia. Kahit hindi pa siya tuluyang nakakatayo o nakakalakad, sapat na sa akin na nakikita siyang hindi namimilipit sa sakit. Nakakapagbiro na siya at may gana na rin kumain. Kaya gumana talaga ang loob ko. Doon na ako lubos na naniwala kay Salve. Lahat ng duda at pag-aalinlangan ko, tuluyan nang naalis dahil sa nakita kong malaking pagbabago sa apo ko. Malinaw na sa akin kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Samantala, pagdating ng gabi, isang hindi inaasahang bisitang dumating sa bahay. Bigla na lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Nay Rosa, Malia, nandito na ako. Pasensya na kayo ha, at ngayon lang ulit ako nakadalaw sa inyo. May nilakad ho kasi ko tignan nyo marami akong dalang pasalubong. Nagdala ako ng mainit na pansit, pritong manok at ng paborito nyong ubi cake. Kain na kayo, dali! Ang kapalang mukha mong magpakita rito, hayop ka! Aray, Nanay Rosa, ano bang problema nyo? Bakit nyo ako sinampal? Dahil hayop ka! Wala kang hiyang babae ka. Akala mo ba hindi ko pa alam? Akala mo ba habang buhay mo kung mapapaikot sa mga kasinungalingan mo? Hayop ka, Lita. Pati ang apo ko, pati siya na walang kamalay-malay na bata, ginawa mong instrumento sa kabaliwan mo. Ano bang pinagsasasabi nyo? Wala akong alam dyan. Bakit pa kayo galit na galit sa akin? Maang-maangan ka pa. Alam ko na ang lahat, Lita. Ikaw ang nangungulam sa apo ko. Sino ang nagsabi niyan? Sino ang nagsulsol sa inyo na isa akong mangkukulam? Si Salve. Siya ang nagsabi sa akin na isa kang mangkukulam. Talaga? At naniwala naman kayo sa Salve na yon? Hindi po ba't binalaan ko na kayo tungkol sa kanya? At talagang pati ko siniraan niya? Walang ya talaga ang babae na yon? Ikaw ang walang ya at hindi si Salve. Bakit, Lita? Bakit mo ginawa ito kay Malia? Wala ho akong ginagawa sa kanya. Itong si Salve ay isang scammer ho yan. Bakit kayo nagtitiwala sa babae na yon? Panahimik ka! Hindi si Salve ang scammer kundi ikaw. Ikaw ang totoong demonyo na nagkukunwaring isang anghel. Alam ko na ang lahat. Kinulam mo si Malia dahil sa inggit mo sa nanay niya. Walang iya ka. Ang tagal ng patay ng anak ko pero heto ka. Patuloy mong pinarurusahan ang anak niya dahil lang sa lapis na inggit. Tumigil na ho kayo sa pagsasabi sa akin na isa akong mangkukulam. Bakit ho, inay? Ang tagal kong nagmalasakit sa inyo. Tapos, inalok ko pa kayong ipaampun si Malia sa isang mayaman at mabait na mag-asawa? Wala akong masamang balak sa kanya. Gusto ko lang na magkaroon ng magandang kinabukasan ng apo nyo dahil alam kong hirap na kayo. Tapos ako pa ngayon ng masama? Magandang kinabukasan? Huwag mo nga akong utuin, Lita. Sinabi mo na ang totoo nung nakasanib ka sa apo ko. Alam ko na ang lahat ng baho mo. Hindi pa man nakakasagot si Lita ay biglang pumasok sa pintuan ng aming bahay ang isang pulis at mabilis na tinutok ang baril kay Lita. Kasunod niya ang dalawa pa niyang kasamahan, isang lalaki at isang babaeng pulis na handa na ring sumugod. Nanlaki ang mga mata ni Lita at biglang namutla. Nabitiwan niya ang dalang supot ng pagkain sa sahig. Hindi siya nakakilos kagad habang dahan-dahang lumalapit ang mga pulis. Huwag kang gagalaw, Lita Di Masalang. Itaas mo ang dalawa mong kamay. Sandali lang! Ano bang nangyayari? Bakit niyo ako hinuhuli? Hinuhuli ka namin dahil sa salang child trafficking, illegal organ trade at syndicated scamming. Matagal ka na naming minamanmanan, Lita. Yung mga kasamaan mo nahuli na rin namin at mahalas ka dahil ikinanta ka nila. Sandali lang! Anong kinanta? Pwede ba yung ganon? Sasabihin nyo lang na kinanta ko tapos aarestuhin nyo na ako? Bakit? May ebidensya ba kayo na kasali ko sa mga transaksyon na sinasabi nyo? Huwag ka na magmalines, Lita.
Akala mo ba hindi namin alam ang tungkol sa huling transaksyon mo sa bayan kanina? Nasa iyo na ang mark money na ibinayad sa iyo kanina ng asset. Kaya sumuko ka na. Wala ka nang tatakbuhan. Hindi! Hindi niyo ako mahuhuli! Habang papalapit ang pulis, biglang bumunot ng kutsilyo si Lita mula sa kanyang likuran at marahas na hinablot ang braso ko. Bago pa man makakilos sa mga pulis, naisandal na niya ako sa kanyang dibdib at idiniin ang talim ng kutsilyo sa leeg ko. Nanlaki ang mga mata ko sa tindi ng gulat at takot. Hindi ako makahinga at ramdam ko ang panginginig sa mga kamay ni Lita. Biglang napasigaw sa takot si Malia habang nakatingin sa sitwasyon ko, lalo na't wala siyang magawa kundi ang umiyak na lang habang pinapanood ang panganib na kinahaharap ko sa kamay ng babaeng akala namin ay isang kaibigan. Agad namang nakiusap ang pulis kay Lita. Pakawala mo siya. Mas lalo mo lang pinapalala ang kaso mo. Wala akong pakialam sa kaso-kaso na yan. Sa tingin niyo ba natatakot pa ako? Wala akong takot sa kahit na sino sa inyo. Kung bubulukin niyo ako sa kulungan, pues sisiguraduhin ko munang may maihahatid ako kay Satanas. Wag Lita. Nakikiusap ako sa'yo. Kawawa naman si Malia, ang apo ko, kung papatayin mo ako. Itinuring kitang pamilya, hindi ba? Pamilya? Hindi ko kayo kailanman tinuring ng ganon. Wala akong pakialam sa inyo dahil ang tunay na dahilan kung bakit ako nakipaglapit sa inyo si Malia. Kailangan ko siya para kumita ako ng malaki. Siya sana ang magpapayaman sa akin. Tigilan mo na yan, Lita. Sumuko ka na dahil nakapalibot na sa labas sa mga kasamahan ko. Wala ka ng ibang pupuntahan. Paalisin niyo sila! Kung hindi, papatayin ko ang matandang ito! Ninang, wag po! Ako na lang po! Ako na lang po ang kunin niyo, wag ang lola ko! Parang awa niyo na po! Wag, apo. Wag kang magmakaawa sa demonyong ito. Sige, Lita. Ituloy mo na. Patayin mo na ako. Wag mong patayin ang matanda. Mabuti pa, ibaba mo na yung kutsilyo at sumuko ka ng maayos. Wag mong ubusin ang pasensya namin. Masasaktan ka lang kapag nanlaban ka. Masasaktan? Matagal na akong nasasaktan. Noon pa ako pinahihirapan ng mundong ito. Akala niyo ba gusto ko ang ganitong buhay? Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong makakita ng may masayang pamilya habang ako wala. Lalong idiniin ni Lita ang kutsilyo sa aking leeg. Ramdam ko na yung tulis ng kutsilyo na bumabaon sa balat ko. Dahil doon, mas lalo akong naghabol ng hininga dahil sa takot at kaba. Hindi ko talaga akalain na yung mabait na babaeng laging nakaalalay sa amin ay isang huwad pala, isang manloloko at isang halimaw na walang kaluluwa. Habang idinidiin niya ang talim, nararamdaman ko ang init ng sarili kong dugo na dahan-dahang gumuguhit pababa sa aking leeg. Dahil takot akong mamatay, sumugal na ako. Buong lakas kong siniko ang sikmura ni Lita at kinagat ang braso niya. Nang makawala tsaka ako lumapit sa apo kong si Malia. Samantala, agad namang hinuli ng mga pulis si Lita at pinusasan. Makinig kang mabuti, Lita Di Masalang. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa anumang hukuman. May karapatan ka rin kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayahan, pagkakalooban ka ng pamahalaan. Naiintindihan mo ba ang mga karapatan mo? Bitiwan niyo ako! Mga hayop kayo! Wala akong kasalanan! Pinagkakaisahan niyo lang ako dahil mahirap lang din ako! Rosa, isinusumpa kita! Hindi kayo magiging masaya! Manahimik ka! Ikaw ang hindi magiging masaya dahil mabubulok ka na sa kulungan. Doon mo pagbabayaran ang lahat ng ginawa mo sa apo ko. Wala kang puso, isa kang halimaw! Lola, relax lang po kayo, baka maatake ho kayo niyan. Kami na ho ang bahala sa kanya. Mga kasama, isakay nyo na sa mobil ang babaeng to at dalhin sa presinto. Sige na, galaw na. Ako na lamang ang magpapaiwan dito para sa karagdagan ng investigasyon at para na rin masigurong ligtas sina Lola. Kinaladkad na ng dalawang pulis si Lita palabas. Dinig na dinig ko ang malakas na paghagulgol niya na nauwi sa mga mura at malalakas na pagsigaw. Ilang sandali pa, narinig ko na ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan at unti-unting paglayo ng sirena ng mobil.
Nang tahimik na ang paligid, doon ko naramdaman ang biglang pangangatog ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig. Sa po ang leeg kong mahapdi dahil sa gasgas ng kutsilyo. Parang gripo ang luhang pumapatak sa mga mata ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong galit at panghihinayang dahil itinuring kong kaibigan ng isang kaaway. Okay lang po ba kayo, Lola? Ayos lang ako. Konting sugat lang naman ito. Siya nga pala, ano nga ulit ang kaso ni Lita? Child trafficking, illegal organ trade, at syndicated scamming ho. Organ trade? Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ho, kinukuha nila ang mga lamang loob ng tao tulad ng kidney, atay o puso para ibenta sa mga mayayaman na nangangailangan ng transplant. Malaking pera ang kapalit niyan sa black market, Lola. Diyos ko, mabuti na lang pala at nahuli niyo sila, sir. Opo, sa katunayan ho, may nakuha kaming impormasyon na taga rito ang isa sa magiging biktima pa lang sana nila. May kilala ho ba kayong Malia? Malia? Ang apo ko na si Malia! Apo niyo po si Malia? Kung ganun ay sakto lang pala ang dating namin, Lola. Dahil alam niyo bang buo na ang mga peking permit at schedule ng operation sa kanya? Nakareserve na ang bata para sa isang kliyente nila. Kung hindi kami nakarating kagad, baka nadisgrasya na ho ang apo ninyo. Napakasaba niya, kaya pala pinipilit niyang ipaampon ang bata sa mga kakilala niyang kunwari lang. Sinasabi pa niyang mayayaman at mababait ang tao na kukuha kay Malia. Yun pala mga mamamatay tao sila. Yun ho ang modus nila, Lola. At dahil sa nahanap naming listahan, nadagdagan pa ang kaso niya ng falsification of public documents at frustrated murder dahil sa pagtatangka niya sa buhay niyo kanina. Sigurado ho kaming hindi na makakalabas ng kulungan ng babaeng yan. Siya nga po pala, mauna na ho ako ha. Mag-iingat po kayo dito palagi, Lola. Sige, salamat sa inyo. Samantala, ilang araw ang lumipas, napanood namin sa balita na nabuwag na ang malaking sindikato na kinabibilangan ni Lita. Nakulong na nga siya ng tuluyan at wala na siyang kawala sa batas. Kasabay nito, nalaman din namin na modus na pala ng Lita na yon na mangulam ng mga bata para silang maging madaling biktima. Tulad ng ginawa niya sa amin, inuto niya kami ng inuto at pinaniwala sa kanyang peking kabutihan. Kapag pumayag pala akong ipaampon ng apo ko, doon na nila tuluyang papatayin si Malia para makuha ang mga organ nito. Dahil sa takot at galit na nararamdaman ko, lalo kong pinagkatiwala ang kaligtasan namin kay Salve. Sinimulan na niya kagad ang sunod-sunod na panggagamot sa aking apo para maalis ang lahat ng sumpa at lason sa katawan ni Malia. At sa bawat pagbisita ni Salve, unti-unting nawawala ang lason sa katawan ng apo ko. Mula sa pag-inom ng herbal na gamot hanggang sa mga ritual na pag-aalis ng kulam, nakita ko ang dahan-dahang pagbabalik ng sigla sa kanyang mga mata. Inabot din ng ilang buwan ng gamutan. Isang hapon, hindi ko mapigilang mapahagulgol nang makita kong dahan-dahang tumayo si Malia mula sa papag at naglakad papalapit sa akin ng walang alalay. Naging mabilis ang recovery niya. Malaking pasasalamat namin sa kabutihan ni Salve. Lalo na't hindi niya rin kami pinabayaan na magutom ng apo ko. Sa katunayan, pinahiram niya ako ng puhunan para makapagsimula ng sari-sari store sa bahay namin. Dahil dito, hindi ko na kailangan magpakapagod ng husto at hindi na ako lalayo sa apo ko para lang may pagkakitaan ako para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Miss Winnie, sa ngayon kasama ko pa rin po ang apo ko. Pinagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Tinulungan kasi siya ni Salve na makakuha ng scholarship sa bayan namin. At malaking tulong ito dahil naging libre ang kanyang edukasyon. At sa tuwing wala siyang pasok, tinutulungan niya ako sa pagtitinda sa aming sari-sari store. Masaya ako dahil kahit marami kaming pinagdaanan, heto at nakabawi na kami sa buhay. Alam niyo, Miss Winnie, sa edad kong ito, hindi ko na masyadong iniisip ang sarili ko. Lalo pa't kampante ng loob ko. Pakiramdam ko nga, kahit kailan bawiin ng Diyos ang buhay ko, handa na ako. Kasi alam ko na hindi na siya mag-iisa pa. Alam kong may tao akong mapagkakatiwalaan tulad ni Salve na alam kong hindi siya pababayaan at gagabayan siya sa tamang landas.
Siya nga po pala, maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang aming kwento. Hanggang dito na lamang po ang karanasan naming maglola. Ako po si Rosa, nag-iiwan ng mensahe na ang pagmamahal at katatagan ng loob ang pinakamabisang panlaban sa anumang unos ng buhay. Hanggang sa muli, pagpalain tayong lahat ng may kapal. Sana po nagustuhan yung binahagi kong kwento sa inyo ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout sa mga masusugid nating listeners. Shoutout po kay Jan Santi, kay Desiree Reganit, kay Jaja Barakiel at sa Barakiel family, kay Miriam Palamanes, kay Limay 34, kay Marilyn Patricio, kay Ana Alvarez, kay Paul Jo Salumbre, kay Ferlie Jailani at kina May, Chacha, Manny at Noli from Cavite City. Shoutout din po kay Nika Lorenzo, kay Marita Laureaga, kay Cheryl De Villa, kay Donna Garcia from Pampanga, kay Arlene Almo, kay Claudia Jacinto, at kina Shane at Lalka, kay Rhea Labis. Hello din po kay Lovely Vallesa, kay Princess Primo, kay Richelle Gultiano, kay Normita Legaspi, kay Marimar Maniba, kay Manuelito Macalino at kay Sebi at Sebastian aka Baste, kay Roxanne Gaudicos, kay Dessa Dorain. Shoutout din po kay Sweet Corn at kay Yayon at Delan Pisquera, kay Jessa May Chavez, kay Cherry Ann Asuncion, kay Rhea Guanzon, kay Rodilyn Villa, kay Joanna Marie Pangilinan, kay Sandra Verdeflor, kay Johanna Marcorde, kay Helen Fernandez, kay Virgie Oliquino. Hello din po kay Marlene Serigine at kay Papa Salvador Serigine na magbe-birthday po. Happy birthday po, sir! Happy birthday po! Kay Melanie Rillo, kay Linda Denina, kay Jackie Luponce, sa Mabia family from Caloocan. Happy listening po sa inyo dyan. Kay Agnes Masa, kay Maria Osum, kay Ria Okbo, kay Jeneline Aguilar, kay Ma'am Elizabeth Dungka, at kay Olive Grace from Bohol. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento. Yung pong hindi ko pa po nasa shoutout sa upload na to, asahan niyo pong masa-shoutout ko po kayo sa susunod kong upload ha. Kaya sana po abangan niyo pa po ang susunod kong upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa story natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Yun, malapit na yun. Siyempre po sa tulong po ninyo ha. Oo nga. Muli ako po si Miss Winnie At ako po si Sir John. na nagpapasalamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat.